Hello ka-OFW, i-clear ko lang ha, ako po ay isang caregiver dito sa bansang Israel at ako po ay pro-Israel. Kung may nakita po kayong mga caption or title sa aking video na negative, please po panoorin niyo po ito ng buo. Hindi po ako against sa Israel. Katulad po ng gagawin kong video today, malamang ang ilalagay kong title ay negative. Pero pakiusap ko po, panoorin niyo po ang video hanggang dulo. Today tatalakayin natin yung nangyaring mistaken identity sa mga IDF na napatay nila yung 3 hostage kamakailan lang. Siguro marami nang nakapanood sa balitang ito sa inyo. Alam nyo ba na hindi ito yung kauna-unahang nangyaring pagkakamali ng IDF? May insidente din na nangyari sa kampo nila. I think a year or 2 years ago. May isang IDF na napagkamalan niya yung kapwa niya IDF na terorista. Binaril niya ito at napatay. Napabalita ito sa local TV dito sa bansang Israel. And recently, may terror attack na nangyari sa Jerusalem. December 3 nangyari to. May 2 lalaki na bumaba sa kanilang sasakyan at bigla na lang pinagbabaril yung mga taong naghihintay sa waiting shed. And may isang civilian na may dala siyang baril na sumaklolo sa mga to at napatay niya yung 2 terorista. At pagdating naman ng IDF, na ang akala ng IDF, yung civilian ay terorista, binaril niya ito at napatay niya yung civilian. May inilabas pa ngang statement si Prime Minister Netanyahu. Ang sabi niya, IDF killed hero in Jerusalem. I-search nyo na lang para makita nyo yung details. Pero sa kabila ng mga pangyayaring ganito, hindi mo makikita sa pamilya ng biktima yung sumbatan yung IDF or magkaroon ng sama ng loob sa IDF. Actually, yung mother ng isang hostage na napatay, binisita niya mismo yung mga IDF na nakapatay sa anak niya. Hindi para sumbatan or komprontahin, kundi para sabihin niya na pinapatawad niya ang mga to at hindi niya biniblame ang mga to sa pagkamatay ng kanyang anak. At ini-invite pa niya sila pagkatapos ng war na pumunta sa bahay niya. Alam kasi ng mga Israeli na malaking sakripisyo ang binibigay ng IDF. Hindi biro makipagbuno kay kamatayan. Araw-araw may namamatay or may napapatay na IDF. Kahapon, 8 ang napatay. Ngayon, 2. Kaya saludo ako sa mga IDF. Ang babata nila. At 19, 20, 21 years old. Sa ganitong edad pa lang nag-i-start ang totoong buhay, di ba? Pero sila, pinipili nilang isakripisyo ang kanilang buhay para maglingkod sa kanilang bayan. Sana may natutunan kayo about sa Israel. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki-like po ang video na to and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat. God bless. Merry Christmas po sa ating lahat.